handog. Halika, mabubusog ating mga tenga sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong unang araw ng gabi ng ating linggo. Ngayong Lunes na ito hanggang 12 midnight tayo. Magandang gabi Metro at Mega Manila. At tayo rin ay sabayang napapakinggan 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen, and through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas, at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat ng OFW natin na nakikinig sa atin, magandang umaga naman po sa inyo. Sa lahat ng mga super, bus terminals, convenience stores, mga establishments, mga security guards, mga vendors, at syempre ang team bahay kong mga baby at ka-vibes na nakikinig. At yung mga nanonood naman pagdating sa ating YouTube channel, yes, tayo ay naka-livestream 92.3 FM Radio Manila. Adrian Sabroso, hi! Jean Ben, Boss Noy, Werner TV, listening and watching here, Project 4, Quezon City. William Mortel, Comet Ben, Lawrence Manipor. At sa lahat, mapa-radyo man yan, mapa-YouTube man yan natin, o mapa-FMR Philippines app, maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta at pag-abang. At ito na nga, sino kaya ang nag-confess? Ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Tasha, 28 years old, taga Quezon City. Isa nga pala akong HR assistant sa isang kilalang TV network sa Quezon City. Hulaan mo na lang kung alin doon sa dalawang kilalang network. Isa akong simpleng babae, pero may wild side, lalo na pagdating sa kama. Lalo na dati, DJ Main. Kasi noong umpisa pa lang ng relasyon namin ni Alvin, talagang walang kapantayang init naming dalawa. Tipong kahit nagkakayayaan kaming magmotel, sa kotse pa lang ay nagkakasalpukan na kami. Tapos kapag nasa loob na kami, ay nakakapitong rounds kami. Malikot at mainit sa buong paligid ng motel. Hindi kinakaya ng aircon ng kwarto ang init naming dalawa. Nasubukan na nga naming gawin sa garahe mismo ng motel at muntik pa kaming mahuli ng room attendant. Minsan nga ay nagawa na din namin sa terrace ng kondo ng friend ko. Pinatalikod ba naman ako sabay bira sa mga cherries ko. At kapag traffic naman, nilalaro niya ako kahit nasa kotse kami. Nakakaraos ako sa gitna ng EDSA dahil sa mga kalokohan naming iyon. We make sure na laging may alcohol, tissue at cologne sa kanyang kotse para anytime mag-decide kami ng salpukan, ay handa kami.
Pero biglang nagbago, DJ Main. Pagdaan ng panahon, unti-unti siyang nanlalamig sa akin sa kama. Kung dati, kahit anong suot ko ay papatulan niya ako. Ngayon, kahit magtapis lang ako ng tuwalya na walang suot sa loob, wala man lang siyang gana. Puro pagod daw siya, trabaho raw, stress at pressure. Ano kaya ang dahilan niya, DJ Main? Nagsasawa na kaya siya sa akin at sa katawan ko? Maalaga pa din naman ako sa katawan ko and I make sure na attractive ako sa paningin niya. Kung minsan ay nagtatanong ako sa sarili ko, baka meron na siyang iba at doon na niya ini-express ang wild side niya sa kama. DJ Main, hindi ako martir. Ako ay babae rin na may pangangailangan. Tulungan mo naman akong maintindihan. Anong dapat kong gawin? May pag-asa pa ba kaming bumalik ang sigla at init namin dati? Payuhan mo naman ako, please. From Tasha of Quezon City. Well, ganyan naman talaga kayo mga lalaki, di ba? Oo, nanlalamig kayo kasi may bago nang nagpapainit. Totoo ba yan? Sige, bigyan nyo naman ng payo si Tasha. Pwede kayong mag-share ng inyong komento dito sa ating YouTube channel. Tayo ay naka-live 92.3 FM Radio Manila. Ang init ng unang bahagi ng confession mo, Tasha, tapos biglang sa dulo, ramdam ko talaga yung lamig. Pero ito real talk lang, Tasha. Kapag ang init ng relasyon ay unti-unting nawawala, maraming pwedeng dahilan yan. Hindi ito laging may iba na, nagsawa na, minsan burnout. Mental load, syempre hindi lang naman sa inyong dalawa umiikot ang mundo. Ni Alvin, may personal issues din siyang hinaharap sa sarili niya. O sa trabaho niya, o sa family niya. Hindi natin alam yan. At siya lang ang makakaalam yan. Or pwede din yung emotional disconnect. And to reconnect sa kanya, una mong gawin is to communicate with him. Hindi communicate sa kama, Tasha. May iba't ibang klase kasi ng intimacy, hindi lang ito all about puro kama o init. Iba pa din yung emotional intimacy. Ito yung willing to share the deepest core of who we are to someone na safe space natin. Kasi hindi mo masusolusyonan ang isang problema kung hindi nyo pag-uusapan. Kung hindi ka magiging open sa partner mo. At hindi naman ibig sabihin na nag-open up ka. Masama ka na. Kontrabida ka na sa relasyon nyo. Siyempre kanino mo i-open up yan? Siya yung partner mo. At lalo bago pa lang kayo. Pwede mo siyang tanungin na, Love, napapansin ko kasing hindi na tayo gaya ng dati. Okay ka lang ba? May bagabag ba sa'yo? May hindi ba ako nabibigay na kailangan mo? Kasi Tasha, baka hindi lang ikaw ang nawawala sa sarili, baka siya din. At dapat napag-uusapan o pinag-uusapan nyo yan as partner. Kasi anong sense ng relationship nyo kung wala kayong open communication? At least dun sa isasagot niya sa'yo, malalaman mo yung thoughts niya. Kung ano man yung pinagdadaanan niya. At mas mafe-feel niya na nagkikare at concern ka sa kanya. At napakagandang love language yan para sa isang tao. Baka mas lalong ma-appreciate ka niya. And whatever man ang isagot niya sa'yo, tanggalin mo ang takot sa katotohanan. Minsan kasi tulad niyan, kaya hindi mo na-open up sa kanya yan kasi natatakot ka. Ang dami mo nang kina-overthink. Nagsasawa, may iba na, o anuman. Natatakot kang harapin kasi baka ganun nga isagot sa'yo at natatakot kang marinig ito.
Kaya mas maganda set aside mo muna yung takot mo kung ano man yung isagot niya sa'yo. At least nakuha mo yung totoong sagot na mismong nanggaling sa kanya. Kasi kahit kanino mo i-open up itong confession mo, even sa akin, sa kaibigan mo, o sa family mo, hindi pa rin nila masasagot or even ako yung katanungan mo kasi hindi kami si Alvin. Hindi kami yung karelasyon mo. Hindi namin alam kung ano yung totoo niyang nafe-feel o pinagdadaanan niya. Kaya much better is harapin mo ito, kausapin mo siya, at i-ready mo ang sarili mo. Minsan kasi yung sagot na ayaw nating marinig, yun din yung kailangan nating marinig. Kung totoo mang may iba, masakit man, mas mabuting malaman mo kaysa sayangin ang sarili mo sa taong wala namang balak pala lumaban sa relasyon ninyo. O hindi ka pa nag-aksaya ng time. Hindi mo nakulong yung sarili dito sa relasyon na ikaw na lang palang lumalaban. Pero hindi ko sinasabi na yan yung reason niya, ha? Kumbaga, worst scenario lang yung binibigay ko sa'yo. Kaya mas okay yung ready ka at yung tinatawag na expect the unexpected. Masakit, pero at least alam mo na at kaya mong i-let go agad-agad kasi in-expect mo na yung worst scenario. Ito sabi ni William Mortel, ay ganun, nanlamig talaga siya. Madali pala siyang magsawa, dapat may love pa rin at communication, di lang sa kama lang. Well, hindi naman natin masasabing nagsawa siya kasi hindi nga tayo si Alvin. Ginudge mo naman agad si Alvin William Mortel? Kumbaga, binibigyan lang natin ng option or ng senaryo si Tasha. Hindi lang puro best scenario. Kailangan may worst scenario din para balance, di ba? And for yourself naman, Tasha, hindi mo kailangan magpa-sexy para lang mapansin. Kung ginagawa mo ito para sa kanya, baka nakakalimutan mong gawin ito para sa sarili mo. Ipaalala mo kung sino ka. Yung babaeng kayang magpatirik ng mata sa gitna ng traffic at magpalamig ng motel sa init ng katawan niya. Diba sabi nga dun sa kanta na The Weeknd, every time you forget who I am, I'll be right there to remind you again. Dapat ganyang atake, smooth, pero punto per punto. Magpa-sexy ka dahil para sa sarili mo, para sa confidence mo. Hindi dahil para sa ibang tao o dito sa partner mo. Napiplease mo ang ibang tao pero yung sarili mo hindi mo kayang i-please. And bigyan mo din ang sarili mo ng space. Hindi mo responsibilidad na ikaw lagi ang palaging nag-a-adjust. Kung kailangan mo ng clarity, sometimes stepping back helps you both see what's really missing. Diba nga, minsan kailangan natin magpamiss sa isang tao para malaman natin kung anong impact nito pag wala yung presence natin. Kasi minsan hindi tayo na-value kasi lagi tayo nandyan. Kaya bigyan mo rin ng space ang sarili mo. At doon mo malalaman kung ano ka ba talaga para kay Alvin. Sabi naman ni Boss Noy, yes, may instances na ganun talaga pero dapat nag-usap kayong dalawa, kayo lang ang makakasolve ng problem nyo. At doon naman sa question mo naman na may pag-asa pa bang bumalik ang sigla at init ninyo? Oo naman, wala naman imposible. Basta pareho kayong willing na i-work out ulit.
Pero kung ikaw lang ang may gustong lumaban, baka panahon na para tanungin ang sarili mo. Worth it pa ba ibuhos ang init ko sa taong hindi na kayang tapatan ang apoy ko? Ako pa ganun, bakit ko pa aaksahin yung energy ko? Aaksahin yung time ko to meet someone? At yung effort ko, na pwede ko namang i-effort at i-self-care na lang. Kaya masasagot lang lahat ng katanungan mo, Tasha, kapag nag-usap na kayong dalawa. So yun dapat ang una mong gawin. Para din klaro sa'yo lahat. At sa lahat ng relasyon, yan ang kailangan communication para hindi kayo nagkakaroon ng misunderstanding, hindi lumalaki yung maliit na issue lang. At the same time, mas nakikilala mo yung partner mo. Kapag siya ay tahimik, kapag siya ay malungkot, at kapag siya ay masaya, kilalang kilala mo na siya. Remember, physical intimacy is not just about sex. It's about connection. Kung wala na yung emotional spark, kahit ano pang sexy ang isuot mo dyan, kahit mag-miniskirt ka dyan, kahit mag-tube ka, o kahit ano pa, hindi talaga aapoy yan kung wala na sa loob niya. Kaya iba pa rin yung may connection kayo sa isa't isa, hindi lang dahil sa kama, hindi dahil lang sa init. At napaka-deep kung iisa-isahin natin o hihimay-himayin natin yung ibig ko sabihin doon sa connection. And I'm sure gets mo naman, Tasha. Kasi pwede yun, di ba? Naglalabing-labing ang isang tao pero hindi nila mahal ang isa't isa. O hindi ka mahal. Pero masakit yun. Iba pa rin yung kahit hindi kayo nagsisex, alam mong grabe, strong yung connection nyo. Grabing intimacy yun. Yung andyan lang siya, masaya ka na, nakakausap mo lang siya, masaya na kayo, nagdi-date lang kayo, masaya na kayo, pinag-uusapan nyo lang ang buhay-buhay or personal, masaya na kayo. Iba yun. At tandaan mo, Tasha, kapag ang lalaki dati ay hindi mapakali sa katawan mo, tapos ngayon di man lang makatingin, huwag kang masaktan. Maging alerto ka. Baka hindi lang katawan ang iniwasan niya na sa'yo. Baka ikaw na rin as partner niya. You are not here to beg for intimacy. You are here to be loved wildly, honestly, and completely. Kaya, Tasha, huwag ka na mag-overthink. Ito mga tinanong mo sa akin, na itanong mo nga yan sa akin, ibig sabihin, kaya mo din itanong yan sa partner mo. Natatakot ka lang kasi ayaw mo malaman kung ano yung totoo. Mas okay na yun, malaman mo from the very start kung ano yung totoo. At siya lang ang makakapagbigay sa'yo ng peace of mind. Hindi ako, hindi ang ibang tao, kundi siya as your partner. Kasi problema niyong dalawa yan. At wala namang hindi naayos sa maayos na usapan. Just be open-minded and be ready sa lahat ng isasagot niya sa'yo. Tandaan mo, nagtanong ka. So, expect mo dapat whatever, man yung isagot niya sa'yo. Ang importante, nagpakatotoo siya doon sa tanong mo. Maraming salamat, Tasha, sa pag-confess mo kay DJ May. Kaya naman sa mga ibang ka-vibes at baby kong may pinagdadaanan, ano man yan, huwag lang pera, ha, please. Pwede kayong magpadala ng inyong confession sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At sa ating Viber, 0954-406-1967.
At gusto ko rin pasalamatan. Uy, Dental Clinic. Horticulture by Caldana. Vanity Lounge Aesthetics. Imprint Customs. Fiesta Free Game Apple to Apple. Zebra Helmets Philippines. Spink Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na Main Eugenio. At dito, sa favorite ninyo. Lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Lunes pa lang yan. Mainit-init na. Unang laban ngayong gabing ito. Bukas, another main confession na naman ang ating maririnig. Kanino naman kaya manggagaling ito? Kaya samahan niyo ko Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you. Shoutout Kenny Lasso and Adrianes. Ayan, pahabol sa inyo. At sa mga pauwi, mag-iingat po at sa magsisimula ng Lunes nila. Ngayong gabing ito, laban lang. Ang pinakamasakit na hindi na kita mahal ay yung hindi sinabi. Yung unti-unti ka na lang niyang tinabihan sa kama pero hindi ka na niya niyayakap. Tinitigan ka, pero hindi na nakita. Hinawakan, pero wala nang lambing. At kahit anong pagsigaw ng puso mo, pinili mong manahimik. Kasi minsan, mas madaling itago ang sakit kaysa marinig mula sa kanya ang mga salitang, hindi na ikaw ang gusto ko.